Hello everyone! Join me again for my ujiri as pre-service teacher at Estancia National High School. Dumating na nga yung order kong stand para hindi ako mahirapan sa pagvi-video. Kinagat pa nga ng lamok yung noo ko, akala siguro landingan ng eroplano. Maganda nga itong nabili kong stand dahil may kasama ng light at pwede pang gawing selfie stick. Tinapos ko na rin nga yung i-check kong activity ng mga students ng mga oras na yan. Sumakit pa nga yung ulo ng ate nyo dahil naghalo-halo yung papel, pahirapan tuloy sa pag-separate. Kasing gulo na nga ng utak ko, yung mga gamit ko meron pang nakatago sa baba, yan lang yung na-videohan. Nag-cover na rin nga ako ng teacher's guidebook na pinahiram sa akin ng critic teacher ko. Inayos ko na rin nga yung mga gamit ko para ready na agad kinabukasan. Fast forward, I woke up at 4:32 AM na unahan ko ang gumising yung alarm ko. As I said, everyone, as you woke up in the morning, don't forget to pray and thank you for the new life and blessings. Maaga nga rin palang nagising yung kapatid ko dyan at nakita ko nga naghuhugas ito ng plato. Binabaan ko nga yung brightness ko dyan para makita yung ganda ng papasilak na araw. Isinalin ko na rin nga yung binili kong bigas dahil nag-groceries ako kahapon. Gumayak na nga kami ng mga oras na yan patungong bomba para makaligo na rin kami ng maaga. Hindi nga pwedeng mawala sa vlog na to yung original naming sabonera. Maaga nga kami ng mga oras na yan dahil kami ang nauna. Agad na rin nga ako nagpatulong sa kapatid ko na buhatin at baka din na pala rin bigla na lang mabutas yung planggana. Naligo na nga kami agad ng mga oras na yan para makauwi na rin at makaprepare for school. Pagdating nga sa bahay, agad naman akong bumihis pero hindi ko type yung suot kong slacks sa polo dahil nga nagmukha akong bunjing. Pinalitan ko na nga lang ito ng skirt dahil sa tingin ko ay mas bagay sa polo yung skirt. Nagkape na nga lang muna ako dyan dahil maaga pa naman, kita mo, Milo yung iniinom pero kape daw. Nag-prepare na nga ako ng babaunin namin for tanghalian ng mga kapatid ko at nalagyan ko na rin to ng mga ulam. Nalagyan ko rin nga ng ulam yung baon ko na huli lang at di ko na na-videohan. Lumamig na nga yung kape ko dyan sa sobrang kauihan kaya nilagok na lang o diba inulit pa, kape daw, Milo yan. Hindi na nga ako nag-umagahan kaya nag-toothbrush na ako dahil di naman pwede mabaho ang bungangang papasok sa paaralan. Agad na nga akong nag-ayos ng sarili dyan dahil pumapatak ang oras, malilate pa nga sa sobrang kapabayaan. Ayan na naman nga yung atin yung lipstick lang naman ang alam pero wag kayo dyan, nag-eyeshadow at nag-blush on yan. Gumayak na nga kami ng mga kapatid ko, buti na lang paglabas ng bahay may tricycle na nakaabang. Nakita ko nga may salamin yung tricycle na nasakyan namin, agad namang nagpa-cute yung ate nyo dyan. Sa kabila nga kami dumaan kung saan bago ka makarating sa taas, sasakit muna yung pitan mo nang dahil sa lubak-lubak na daanan. Flex ko nga lang pala yung munisipyo ng aming bayan. Wow! Nakababa na nga yung kapatid ko at agad namang dumiretso yung tricycle papuntang school kung saan ako nag-UGT. Buti na nga lang ay maaga pa kami kaya hindi traffic ng mga oras na yan kung sakali tila pagong ang usad namin dyan. Nandito na nga kami sa Estancia National High School kung saan ako dati nag-aaral at ngayon ay nagtuturo na sa mga kabataan. Agad na nga akong nag-login dyan at dumiretso na sa SPS Jordan. Hindi ko nga inaasahan ang suportang matatanggap ko mula sa kanila. Kaya pagdating nga sa room, Ma'am Vlogger yung tawag nila sa akin at nag-request pa nga na isama ko daw sila sa vlog ko. Nang mga oras nga na ito, pinalinis ko na yung mga cleaners sa loob ng classroom at sa baba naman yung mga hindi cleaners para makapagwalis ng kalat doon sa dinadaanan. Masisipag nga yung mga batang to, lalo na yung mga lalaki dahil kapag inatasan talagang susunod agad ng walang pag-aalinlangan. Isa nga rin talaga to sa magandang experience ko dahil nirerespeto nila at pinaparamdam sa akin na isa talaga akong guro na makakasama nila sa journey as grade 7. Natouch pa nga ako sa isang bata dyan na nagsabi kung kailan daw ako aalis, sana wag na lang daw. Sabi ko nga sa kanila matagal pa nga nila akong makakasama. So naglinis na nga kami dyan dahil maraming ang tuyo na dahon ng nagsilaglaga na kailangan talagang mawalis. Nagtulong-tulong na nga kami dyan dahil malapit nang mag 7:30 ng mga oras na yan at mag-uumpisa na nga yung klase nila kay ma'am. Pagkatapos nga naming mawalis lahat ng kalat, isinabihan ko na silang maghugas ng kamay bago pumasok sa room. Habang hinihintay nga nila si ma'am, nagtanong sila about sa activity kahapon kung tama
tama ba yung mga answer nila. Dumating na nga si ma'am ng mga oras na yan kaya binigay ko na yung in-check kong papel which is yung activity ng mga students. Afterwards, nag-start na nga si ma'am ng klase. Well, nag-o-observe naman ako in the back dahil pagkahapon pa yung loads ko. Pagkatapos nga ng the best na klase ng critic teacher ko, ay sumunod na kami sa pangalawang klase niya sa umaga. Sobrang nakakabilib nga kung paano i-handle ni ma'am yung bawat klase niya sa pag-handle ng section at insightful discussion and meron talagang interaction. Marami nga talaga akong natututunan sa pag-observe ng pag-handle ng klase na na-apply ko rin in my class during afternoon. Pagkatapos nga ng klase, nagpaalam na ako kay ma'am na tatambay muna ako kay Ma'am Maria para makapag-study na rin ng lesson. Naabutan ko nga siyang may ginagawa kaya lumabas muna ako para mag-practice. At habang nag-study nga ako ng lesson dyan, itinawag ako ng mga SPS babies. Videohan ko nga daw sila at i-feature sa vlog ko. Nagmumuni-muni nga ako dyan nang makita kong nag-over the backod yung isang student. Tinawag ko nga ito agad namang kumuripas ng takbo. Kumain na nga kami dyan para makapag-prepare na rin afterwards sa klase namin at syempre di talaga mawawala yung tsikahan. Nag-prepare na nga ako dyan, kabog namang parang tambay sa kanto ang pormahan na parang may pupuntahang suntukan. Nandito na nga ako sa Mercury kung saan susubukin kung hanggang saan yung taas ng boses ko. Pero very good sila dyan dahil nakikinig at matataas naman ang scores sa pa-quiz ni ma'am. Nakakapagod man pero worth it naman yung experience for my journey as pre-service teacher. Pagkatapos ko nga magklase, pumunta ako sa taas kung saan si Ma'am Maria nagtuturo because vacant ko pa naman and 3 to 4 pa nga ang susunod ko na klase. Fast forward, nandito na nga ako sa last na klase ko for the afternoon and talagang napaka-fulfilling yung araw na to. Lalo sa mga students na talagang nagsusumikap sa pag-aaral, so proud of them dahil mostly sa kanila lahat ay mataas yung scores sa quiz. Pagkatapos ko ngang magklase, pumunta ako sa SPS room and been overwhelmed with the love and support from my critic teacher and for all the students. Thank you so much everyone. Hanggang dito na lang yung video na to. Comment lang kayo if gusto nyo pa ng a day in a life ko. Bye-bye!